Because we got to win the midterms. I mean, I'm here because I love Iowa, but I'm here because we're starting the campaign to win the midterms. We got to win the midterms. Sa isang rally sa Iowa, iginiit ni US President Donald Trump na kailangang masungkit ng kanyang partido ang mayorya sa Senado at sa Kamara sa darating na Nobyembre kahit pa nahaharap siya sa mababang approval ratings. Ayon sa Pangulo, critical ang midterms para mapanatili ang polisiya at reformang sinimulan ng kanyang administrasyon. If we lose the midterms, you'll lose so many of the things that we're talking about, so many of the assets that we're talking about, so many of the tax cuts that we're talking about, and it would lead to very bad things. Sa kanyang talumpati, itinuon ni Trump ang kanyang mensahe sa muling pagkabuhay ng ekonomiya ng Amerika kung saan sinabi niyang muling pumapasok ang bansa sa Golden Age kasunod ng pagbaba umano ng presyo ng mga bilihin. Ngunit kasabay nito ay lumabas ang datos na bumagsak ang consumer confidence sa pinakamababang antas mula pa noong 2014 na sinyalis na patuloy na pangambaan ng publiko sa gastusin at affordability. Sa gitna ng kanyang pagsasalita ay ilang ulit na nagkaroon ng protesta dahilan para maantala ang programa na mariing tuniligsa ni Trump sa harap ng kanyang mga taga-suporta. Binanggit din ni Trump ang pagbaba ng bilang ng mga kriminalidad sa ilang estado ng Amerika kasunod ng operasyon ng kanyang administrasyon bilang tugon sa pagtuligsa sa kanya kasunod sa nangyaring kaguluhan sa Minnesota kung saan isa ang nasawi matapos aksidenteng mabaril ng ICE agent. So you read much about Minnesota where, unbeknownst to the public, we have brought down crime very substantially in Minnesota. We've taken out thousands of hard criminals, hardened, vicious, horrible criminals. You don't read about things like Washington, D.C., where there is virtually no crime, and it was horrible a year and a half ago. Memphis, Tennessee, which was a real disaster, and now it's down. Crime has dropped by 78% in the last 2 months. New Orleans, Louisiana, I was asked by the governor of Louisiana to help them with New Orleans. It was a disaster, and crime is down 54% in about 3 weeks. You don't read about that. Ayon sa White House, magpapatuloy ang pag-ikot ni Trump sa iba't ibang estado bilang bahagi ng paghahanda sa midterm elections. Kasabay nito ay nananatiling sensitibo ang issue ng immigration kung saan bagamat may suporta sa maigpit na polisiya, lumalabas din sa mga survey ang pag-aalala ng publiko sa mga polisiyang ipinatutupad ng administrasyon. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.